Kinabukasan, nakipagpulong si Marcus sa lahat sa loob ng isang kastilyo, kasama ang mga tila mahahalagang tao, at isa sa kanila ang nagtanong kung bakit niya sila ipinatawag ngayon. Ngayong araw ay hindi naman ischedule para sa isang regular na pagpupulong. Inanunsyo ni Marcus na nagdeklara ng digmaan ang Martay laban sa Border Guard, na ikinagulat ng lahat. Hindi pa nga ganoon katagal simula nang matapos ang labanan sa Aspen. Hinayaan sila ni Marcus na mag-usap habang iniisip ang lungsod ng Martay. Dahil sa hindi malinaw na lokasyon ng Martay, isa itong lugar kung saan palaging sumisiklab ang mga alitan sa teritoryo sa pagitan ng Norelia at ng hari ng mga mercenary sa silangan. Sa kasalukuyan, ito ay lupain ng Norelia. Dahil sa mahabang kasaysayan nito, maraming malalakas na mandirigma ang may halong dugong silanganin doon. Sa kasalukuyan, ang Martay ay pinamumunuan ng isang tao na tinatawag na general. Pinalawak niya ang kanyang impluwensya roon, habang ginagawa itong isang lungsod ng mga mercenary. Ipinaliwanag ng Ferry Commander na ang Border Guard ay isang pangunahing teritoryo na nagsisilbing lungsod militar, kung saan may aktibong kalakalan na nagaganap. Nilalayo ng Martay na sakupin ang Border Guard upang gamitin itong tantungan para mas mapalaki pa ang kanilang sakop. Nagtanong ang isa sa mga dugong bughaw doon kung ano ang dapat nilang gawin sa kanilang mga sundalo. Pagod na mula sa pakikipaglaban sa Aspen, imposible nilang maharap ang mas malaking puwersa ng Martay kung darating ang mga ito ng buo. Binanggit ng isa pang sundalo na kailangan nating magpadala agad ng mga hiling para sa suporta sa mga nakapalibot na teritoryo. Gayunpaman, isang mayabang na maharlika ang pamuna na kahit humingi sila ng suporta, walang sinuman ang darating para tulungan ang Border Guard. Ang mga nakapalibot na teritoryo ay sabik din na makuha ang Border Guard. Malamang na pumanig pa ang mga ito sa Martay upang paghatian ang Border Guard sa pagitan nila. Kaysa umasa sa mga nakapalibot na teritoryo na sasaksak lang sa kanilang likod. Hindi ba mas matalino na pumili ng mas ligtas na opsyon? Nagkataon na mayroong isang maayos na kasosyo na magagamit, isang tao na kilalang kilala niya. Dapat silang makipag-alyansa sa mga bandido ng Black Blade. Agad na tinanggihan ng lahat ang alok na ito, at binalaan ng isa sa mga sundalo na ang kanilang mga tao ay nagdurusa na nga dahil sa mga bandidong iyon. Paano nila ito mapagkakatiwalaan? Sinabihan siya ng maharlika na mag-isip para sa pangmatagalan, ngunit marahas na ibinaba ni Marcus ang kanyang kopa at sinabing, sapat na. Ang mga sundalo ng Border Guard ay hindi kasing hina ng iniisip nila. Hindi sila hihingi ng tulong sa labas, at lalaban sila, at mananalo sila laban sa Martay, na hindi isang magandang ideya ayon sa iba. Ang maharlika na nagmungkahi ng alyansa sa mga bandido ay halatang lalong nagagalit. Matapos umalis ang lahat, nakita ito ni Marcus at sinabi sa Ferry Commander na masyado itong nagiging emosyonal. Nakita ba niya ang ekspresyon nito? Nag-aalala siya na baka subukan talaga siyang saksakin ito o kung ano paman. Alam ng Ferry Commander na hindi ito magiging ganoon kapusok para hamunin ang warmonger, sino nga ba ang nagbigay sa kanya ng palayaw na iyon? Binanggit ni Marcus na siya mismo ang gumawa niyon, habang pinuna naman ng Ferry Commander na medyo matalino ito, pero tinanggap niya iyon bilang papuri sa halip na kung ano ang talagang ibig nitong sabihin. Alam niya na ang Vice Baron ay may kaugnayan sa mga banditong iyon. Nagtanong ang Ferry Commander kung balak ba niyang harapin ito, at tumanggi si Marcus, kahit na hindi niya gusto ang bastardong iyon. Ang pagpatay sa isang maharlika ay isang krimen pa rin. Ang pag-ikot nito ng katangahan at pagpapakita ng kanyang buntot, gayunpaman, ay eksaktong kailangan nila. Maghihintay na lamang sila ng pagkakataon. Pagkalabas ni Vincento, agad niyang sinipa ang isang basket ng mga kalakal kasama ang mga taong nagbebenta ng mga ito, na nagtataka kung ano ang problema niya. Nagpatuloy sa paglalakad si Vincento, na binabanggit na si Marcus, gaano man siya umasta na parang isang maharlika, ay hindi dapat nakikialam sa mga usaping pangmaharlika at dapat na gawin na lamang ang kanyang tungkulin sa larangan ng digmaan. Alam ng kanyang bantay na tila mayroon na itong puwersa na inaasahan, at hula ni Vincento na ito ay ang mga baliw, lalo na ang kanilang pinuno na si Enshred. Napakamalas na bastardo. Nabalitaan niya na naging company commander ito dahil pinatay nito ang 1,000 Gnoll sa isang frontier village. Napakalinaw na ipinagmamalaki lang nito ang mga eksaheradong tagumpay. Bigla, habang lumiliko siya sa kanto,
nabangga niya ang isang tao, na walang iba kundi si Enshred, na humingi ng paumanhin dahil hindi niya ito nakita, bago naglakad palayo. Tiningnan siya ni Vincento, na nakikita lamang siya bilang isang mababang karaniwang tao. Hindi niya alam kung bakit sinusubukan siyang protektahan ni Marcus ng ganoon. Nagtanong ang bantay kung si Enshred ba iyon, at kinumpirma ito ni Vincento. Kung hindi dahil sa kanya, walang magiging pagpipilian si Marcus kundi tanggapin ang panukala na sumali sa Black Blades. Iminungkahi ng bantay na ang pagpatay kay Enshred ay makakalutas sa lahat ng kanilang problema, hindi ba? Magsisimula sa Border Guard, sasakupan nila ang kaharian ng Norelia, at ang pagtatatag ng isang kaharian ng Black Blade ang kanilang pangmatagalang layunin sa huli. Wala silang oras para mag-atubili sa isang solong sundalo, tama. Nagustuhan ni Vincento ang ideyang ito. Dapat siyang magpadala ng mensahe sa Black Blade sa lalong madaling panahon, upang ipadala ang siyam na elite ng Black Blades, pati na rin ang mercenary na kinuha nila sa pagkakataong ito. Kalaunan, dumating ang siyam na Blade Elite na iyon sa Border Guard habang ang lahat ay nakatitig ng mariin sa mga pader. Alam ng isa sa kanila na sila ang ipinagmamalaking elite ng Noble Blades. Sapat na ang isa sa kanila para patayin ang isang hamak na sundalo, kaya bakit pa sila humingi ng isang mercenary? Ipinaliwanag ng isa sa kanila na ang maharlika na kanilang katransaksyon ay nagsabing gusto nitong siguraduhin na mapapatay ito. Ang Beastman mercenary na iyon, kahit na siya ay isang hanggal na mabaho ang amoy, ay isang malakas na mandirigma na nakagawa na ng pangalan sa mundo ng mga mercenary. Gayunpaman, biglang may naamoy ang Beastman, ang amoy ng isang mabangis na hayop, at hinugot ang kanyang mga talent, sabay tingin sa kagubatan, na nagsasabing may darating na isang bagay na napakalakas. Hinugot din ng mga elite ang kanilang mga sandata at naghintay ng may pasensya, at totoo nga, dumating ang Manticore kasama ang amo nito. Habang nagtatanong kung sino sila, ipinaliwanag ng isa sa kanila na sila ay mula sa mga bandido ng Black Blade. Ngunit ano ang nagdala sa kanya rito? Ipinaliwanag ng lalaki na naparito siya upang parusahan ang sinumang humamon sa kalooban ng kanilang Diyos, isang platoon commander mula sa Border Guard na nagngangalang Enshred. Naparito siya upang patayin ito sa ngalan ng Panginoon. Nalito ang isa sa mga elite ngunit kalaunan ay napangiti, sabay hudyat sa babaeng Beastman na ibaba ang kanyang mga sandata. Tila hindi naman pala ito ganap na walang kinalaman, dahil ipinadala rin sila upang patayin si Enshred. Mukhang pareho ang kanilang layunin. Kaya ano sa tingin niya? Kung magtutulungan sila, hindi ba mas mabuti ito upang makatiyak sa mas garantisadong resulta? Kinagabihan, sa mismong gabing iyon, sa ilalim ng liwanag ng buwan, nagpatuloy si Enshred sa kanyang pagsasanay, walang kamalay-malay sa planong pagpatay na kasalukuyang inihahanda laban sa kanya. Habang patuloy sa pagtakbo si Enshred, napansin ni Odin na masyado itong nakapokus sa kanyang pagsasanay kamakailan. Mukhang malapit na siyang matapos para sa araw na ito, kaya nag-aya ito. Gusto ba niyang mag-night patrol silang dalawa para makapagpahinga? Ginawa nga nila ito, naglakad-lakad sa paligid ng mga pader, at napansin sila ng ilang gwardya na nagtanong kung ano ang nagdala sa kanila rito. Sinabi ni Enshred sa kanila na huwag silang pansinin, nagsasagawa lamang sila ng biglaang patrol. Sinabi niya kay Odin na matagal-tagal na rin nung huli silang naglakad ng ganito. Sumang-ayon si Odin. Simula nang ma-promote si Enshred bilang company commander, nalibre na sila sa lahat ng tungkulin. Naniwala si Enshred na hindi naman kailangan iyon, binabantayan lang siya ng battalion commander. Sinabi sa kanya ni Odin na kabaligtaran sa kanyang mga salita, sa tuwing nakikita niya ito, palagi itong nagpapalakas ng katawan o kaya ay nakikipag-sparring. Tila mas nage-enjoy pa siyang malibre sa tungkulin kaysa sa sinuman. Sinabi ni Enshred sa kanya na hindi niya kayang mag-aksaya ng oras, at huminto si Odin. Sinabi niya rito na ang kasipagan ay isang mabuting katangian ng tao, ngunit nakababahala rin ito. Sinasabi sa mga banal na kasulatan na ang isang maayos na binuong araw ay mas mahalaga kaysa sa isang labis na pinatagal. Bahagyang yumuko si Enshred, iniisip na nakakuha siya ng mga talento na hindi niya akalaing magkakaroon siya noon, at masugid na hinabol ang mga ito. Sa bawat hakbang, naramdaman niya na mas malayo na ang kanyang narating kaysa noon. Marahil ay medyo nainip siya,
sa pag-aakalang makakakuha siya ng pahiwatig sa harang na iyon. Binanggit niya na itatabi niya ito sa kanyang isipan, ngunit hindi ba kakaiba ito? Palagi naman siyang sinasabihan ni Odin na lagpasan ang kanyang mga limitasyon kapag nagsasanay. Sinabi sa kanya ni Odin na hindi naman ito eksaktong labis na pagod, kundi nasa tamang antas lamang. Marahil ay kaya niya pang gumawa ng higit pa. Sa ilalim mismo ng kanilang mga ilong, ang bagong pangkat ng mga assassin ay lumitaw mula sa kagubatan, habang ang isa sa mga elite ay nagtatanong sa Manticore Handler kung paano ang pag-atake. Ipinaliwanag niya na kukuha muna sila ng atensyon mula rito. Samantala, dapat silang makipagkita sa especially iyan na itinanong nila malapit sa gate upang buksan ito. Pinakawalan niya ang Manticore, sabay utos na umalis ito at magwala. At totoo nga, umakyat lang ang Manticore sa pader at napunta mismo sa ibabaw nito, habang umaatungal sa dalawang gwardya. Agad na napaupo sa takot ang mga gwardya, na nakakuha rin sa pansin ni Odin. Agad na humingi ng saklolo ang mga gwardya dahil may lumitaw na isang high-tier na halimaw, ngunit nasa ibabaw na nila ang Manticore, nilala pa ang kanilang laman. Gayunpaman, bago pa ito makagawa ng anuman, sa 3 hakbang lamang ay nasa harap na nito si Odin, at nagpakawala ng isang mapaminsalang hataw sa nguso nito, na nakabali sa ilan nitong ngipin at malamang pati na rin sa panga nito. Binanggit niya na medyo maingay ang kuting na ito, at disente ang magsalita ng tahimik sa gabi. Nakita ito ng mga elite ng Black Blade habang tumatakbo sila sa paligid ng pader, at naisip na ito ay kabaliwan. Ano ba ang nilalang na iyon? Isang uri ba ng oso para maharangan ng isang Manticore? Kailangan nilang makapasok sa loob bago sila mahuli, kaya sumigaw siya sa especially iyan na kanilang itinago na buksan na ang pinto. Nang marinig ito, agad na nagbunot ng talim ang especially iya at sumugod sa kasama niyang nagbabantay. Narinig ni Enshred ang sigaw ng gwardya at naisip na may nangyayaring masama. Tila higit sa isa ang kaaway. Tinanong niya si Odin kung kaya nitong hawakan ang panig na ito, na sumang-ayon naman at sinabihan siyang dumiretso na dahil mag-e-enjoy muna ito kasama ang kuting na iyon. Nang marinig ito, nagsimulang tumakbo si Enshred. Ang taong sinaksak ng especially iya ay nagtanong kung ano ba ang ginagawa nito, at sinabi ng especially iya sa kanya na huwag sumama ang loob tungkol dito, dahil ang kanyang kamatayan ang magiging pundasyon para sa Black Blades. Gayunpaman, bago pa siya makasaksak muli, lumapit si Enshred at nagpatama ng isang whistling knife sa kanyang kamay, na nagpangiwi sa kanya sa sakit. Yumuko si Enshred sa sugatang sundalo at sinuri ng mabuti ang sugat nito. Dahil namatay na siya ng ilang beses, kaya niyang matukoy ang lala ng sugat sa isang sulyap lamang, at ang isang ito ay ayos lang. Dapat siyang maglakad patungo sa medical barracks ng mag-isa. Sinabi ng gwardya sa kanya na literal siyang sinaksak sa tiyan, kaya paano siya makakalakad. Alam ni Enshred na kung may oras pa itong sumigaw, ibig sabihin ay kaya pa nito. Naisip ng especially iya na hindi niya mabubuksan ang gate habang narito ang lalaking ito, kaya kailangan niyang tumakbo para iligtas ang kanyang sarili. Gayunpaman, bago pa niya magawa iyon, nagbato si Enshred ng isa pang whistling knife sa binti ng especially iya, na naging dahilan upang hindi na ito makagalaw ng tuluyan. Sinabihan niya ang gwardya na kung hindi ito makagalaw, siguraduhin itong wala siyang ibang pupuntahan. Ipinatong niya ang kanyang kamay sa gate, habang iniisip na may mga presensya sa labas, humigit kumulang 10 sa kanila. Sinusubukan ng lalaking iyon na buksan ang mga gate upang papasukin sila. Kung sila ang uri ng puwersa na pipilitin ang ganitong uri ng pag-atake, makakahanap sila ng ibang paraan kahit hindi bumukas ang gate. Kaya dapat na siyang kumilos ngayon. Dahan-dahan niyang binuksan ang gate at isinaksak ang kanyang talam sa awang nito, na naging dahilan upang umiwas agad ang mga elite na malapit doon bilang pag-iingat. Isinara ni Enshred ang gate sa kanyang likuran, iniisip na mas mabuting lumabas ng mag-isa upang harapin ang kanyang mga kaaway. Napansin ng mga elite na hindi nila inaasahan na ang kanilang target ay darating gamit ang sarili nitong mga paa. Nagtanong si Enshred kung kilala ba nila siya, habang nasa isip na bawat isa sa mga lalaking ito ay napakahusay, lalo na ang babaeng beastman sa likuran nila. Mukha siyang napakalakas. May nararamdaman din ang beastman mula sa kanya. Naamoy niya ito. Ang matalas na pangamoy ng isang beastman ay katutubong sumusukat sa antas ng isang kalaban. Ang kanyang amoy ay marami nang ipinapahiwatig.
Sumugod ang mga elite kay Enshred, nagnanais na kitlin ang kanyang buhay, ngunit agad siyang nagpakawala ng isang mapaminsala at mabilis na hataw sa una at lumipat sa kasunod, kaya tuluyang napagtanto ng Beastman na ang lalaking ito ay napakadelikado. Ang mga gwardya, nang marinig na mayroong Manticore, ay agad na nagtungo sa mga pader. Sinabihan ng isa sa kanila ang lahat ng unit na pumunta sa kanilang mga posisyon sa pakikipaglaban, dahil isang high-tier na halimaw ang kanilang kaharap, kaya dapat silang maging handang mamatay. Gayunpaman, pagdating nila roon, nakita nila si Odin na binubugbog lang at marahas na ibinabagsak sa lupa ang Manticore. Ang Manticore mismo ay tila sumuko na sa kanyang kapalaran, kaya ang mga gwardya ay napatingin na lamang sa eksena ng may pagtataka sa kanilang mga mata. Habang muling lumalapit si Odin sa Manticore, ipinaliwanag niya na sinasabi sa mga banal na kasulatan na ang pagkakaroon ng magkakaibang paniniwala ay hindi kapareho ng paglakad sa maling landas. Ang Manticore, kahit bagbog na, ay bumangon muli at sumugod sa kanya, inilabas ang buntot nito upang subukang saksakin siya. Gayunpaman, hinaharangan lang ito ni Odin at sinabihan ang Manticore na magbalik loob sa Diyos at hugasan ang mga kasalanan nito, sabay suntok muli rito. Dapat itong humingi ng kapatawaran para sa marumi at may namahang kaluluwa nito at hanapin ito muli. Nagpakawala siya ng isang mapaminsalang hataw rito, na nagpatalsik dito ng napakalayo kasabay ng malakas na ihip ng hangin, at ang Manticore ay bumagsak mismo sa isa sa mga matutulis na watchtower, na pumatay rito sa isang instant. Agad na kumilos ang mga gwardya upang kunin ang bangkay, ngunit may ibang plano si Odin. Ang mga high-tier na halimaw ay may mataas na katalinuhan, at ang kusang pag-atake sa isang puwersang itinayo ng tao ay isang napakahirap na gawain. At ang maging sapat na hanggal upang hindi tumakas kapag na-corner ay hindi isang bagay na gagawin ng isang Manticore. May nakita siyang nagtatago sa malapit, na agad na tumakbo palayo ng matuklasan. Ito ang hinahanap ni Odin, ang aliping cultista na iyon. Ang Manticore Handler ay agad na nagsimulang tumakbo palayo sa abot ng kanyang makakaya, dahil ayaw niyang makalaban ang isang tao na nagpabagsak sa Manticore gamit ang mabasang kamay. Lumapag si Odin na parang isang kwitis at nagsimulang tumakbo patungo sa kanya gamit ang parehong mahinahong mukha na palagi niyang ipinapakita, na nagdala sa kanya ng 1,000 beses na mas nakakatakot. Habang tumatakbo siya patungo sa lalaki, ipinaliwanag niya na, noong nakaraan, bilang isang inquisitor, may panahon na nagburo siya ng mga halimaw, mga demonyong hayop, at mga cultista. Bagamat maaaring wala na sa kanya ang kwalipikasyong iyon, hindi naman nawala ang kanyang determinasyon. Pumwesto siya sa harap ng cultista at sinabi rito na umaasa siyang babantayan siya ng Diyos. Nagpakawala siya ng isang mapaminsalang suntok dito, na nagpatalsik dito ng tuluyan sa pader, hanggang sa punto na naduraj ito ng lubusan, na malamang ay pumatay sa cultist sa mismong sandaling iyon. Nanood sina Rem at ang iba pa mula sa itaas, habang binabanggit ni Rem na dapat sana ay tinawag nila sila kung may nangyayaring ganito kasaya. Ang maglaro ng mag-isa ay talagang hindi patas. Nagtanong si Odin kung ano ang nagdala sa kanila rito. Binanggit naman ni Christ na, dahil wala ang kapitan, umiiyak si Esther sa kanyang tulog, na nagbunsod upang agad siyang sampelan nito. Ngunit binaliwala ni Rem ang lahat ng iyon, at nagtanong kung saan nagpunta si Enshred. Itinuro ni Jackson ang direksyon ng mga gate. Tila umiinit na rin ang sitwasyon doon. At totoo nga, na itambo na ni Enshred ang karamihan sa mga sundalo, habang ang miyembro ng Elite Blades ay nagtataka kung ano ang ibig sabihin ng kanilang mga handler nang sabihin ng mga ito na isang sundalo lang ang haharapin. Ang lalaking ito ay halos nasa antas na ng isang knight, na pagtanto ng Beastman ng mas maaga kaysa sa iba na hindi nila siya kayang talunin. Tila ito na ang magiging libingan niya. Sabagay, palagi naman siyang nabubuhay na kalahating umaasa na mamatay sa anumang sandali. Bukod dito, bilang huling kalaban, siya ay napakahusay, at hindi rin masamang tingnan. Magandang lugar ito para mamatay. Nagtanong ang miyembro ng Elite Blades kung ano ang pinagsasabi niya, ngunit sinuntok lang niya ito sa mukha, dahilan upang mawalan ito ng malay. Tinawag niya si Enshred, habang nagbabagong anyo ng higit pa, at sinabing dapat na silang magseryoso. Nagulat si Enshred dahil ang pagkakaiba ng mga Beastman at mga Beast-type na halimaw tulad ng mga Lycanthrope ay hindi ganoon kalayo. Kung ang mga katangian ng tao ay idinagdag sa anyo ng isang hayop, mas malapit ito sa isang halimaw.
Sa kabilang banda, kung ang mga katangian ng hayop ay idinagdag sa anyo ng isang tao, ito ay isang beastman. Ang mga beastman ay may mabangis na kalikasan na nananahan sa loob nila. Ang kanilang mga pangil ay humahaba ng kaunti, ang kanilang balahibo ay kumakapal, at ang kanilang hitsura ay bahagyang nagbabago. Para sa isang beastman na magbago ng ganito katindi, ito ang unang pagkakataon na nakakita siya nito. Hula ng babaeng beastman na baka kahit siya ay hindi pa nakakita ng ibang beastman na nagbago anyo ng ganito kalayo. Sumugod siya dahil kahit tinatanggap niya ang kanyang kamatayan, hindi niya basta-basta ibibigay ang kanyang buhay. Ekspertong hinaranggan ni Enchred ang dalawa niyang atake, nahiwa ang kanyang kamay at nabitawan ang isa sa kanyang mga talam, ngunit hindi sumuko ang beastman at sumugod gamit ang kanyang mga kuko. Lalaban siya at mamamatay bilang isang mandirigma. Kinalmat niya si Enchred na agad namang umiwas, ngunit inaasahan na niya iyon, kaya binaluktot niya ang kanyang ulo pabalik at isinalpok ito ng direkta sa ulo ni Enchred. Gayunpaman, bago pa niya maabot ang mukha nito, ang tuhod nito ay nasa kanyang tiyan na nagpatulak sa kanya pabalik. Nakilala niya ang headbutt na iyon bilang ang nagmumula sa Valen style ng mercenary swordsmanship. Yumuko siya sa ilalim ng susunod nitong atake, kinuha muli ang kanyang talam, at sumugod na naman. Nakikita ni Enchred na pinagsasama niya ang mga teknik sa mga galaw na parang beastman. Gayunpaman, lumalaban siya ng napakarasos, na tila bahanda na siyang mamatay. Nahiwa niya ang kamay nito, at sumugod muli ito gamit ang kanyang ulo, habang nakabuka ang kanyang mga panga. Nagtaka siya kung ano ito, ang kakaibang obsesyon na nakikita niya mula rito. Siniko niya ito sa baba at muling kumilos pabalik. Nakikita niya ang desperadong tingin sa mga mata nito na tumatangging sumuko, kahit alam na nitong mamamatay siya. Nagpatuloy sila sa pagbabanggaan, habang tinatawag ng babaeng beastman si Grimholt, ang nag-iisang Diyos ng mga beastman, na namamahala sa reinkarnasyon at reproduksyon. Lahat ng beastman ay nagnanais na maabot ang iyong santuwaryo pagkatapos ng kamatayan. Iniiwasan niya ang isa pang atake, iniisip na kung iyon ang kanyang nais, dapat din siyang mamatay bilang isang mandirigma, bago muling sumugod matapos tumama gamit ang kamay na may balot. Ang isang beastman na namatay bilang isang mandirigma ay patuloy na mabubuhay sa isang walang hanggang vortex bilang espada ni Grimholt. Patuloy na nagbabanggaan sila ni Enchred sa kanyang mga talam, ngunit sa huli ay nakuha niya ang kalamangan sa pamamagitan ng paghampas ng dulo ng hawakan ng kanyang espada sa ulo nito. Inasahan na ito ng babaeng beastman, at nagtanong siya sa kanyang isipan kay Grimholt kung makakarating ba siya sa kanyang piling. Itinakwil siya ng mga beastman, at naglagalag ng walang proteksyon mula sa kanyang sariling lahi. Naging mercenary siya upang patunayan ang kanyang sarili gamit ang kanyang talam, ngunit kahit iyon ay hindi naging maayos. Hindi ito patas. Hindi niya kasalanan na ipinanganak siyang ganito ang hitsura. Desperado siyang sumugod sa huling pagkakataon, iniisip na hindi pa nga siya nagkakaanak man lang. Kaya bakit siya? Bakit siya lang ang kailangang magdusa sa ganitong kaawa-awang buhay? Sumugod si Enchred sa kanyang walang kalaban-labang anyo, at ang kanyang talam ay huminto ng ilang pulgada na lamang mula sa leeg nito, kaya napaluhod siya sa lupa, hindi na mapigilan ang kanyang mga emosyon. Nagtatanong siya kung bakit siya lang. Bakit kailangan niyang mabuhay sa isang hindi matitiis na buhay na katulad nito? Nakita ni Enchred ang mga luhang umaagos sa kanyang mukha, at matapos ang isang sandali ng katahimikan, nagtanong siya kung gusto nitong mabuhay. Lumapit sina Rem at ang iba pa kay Enchred, nagtatanong kung bubuhayin niya pa ba ito, at nagtaka si Enchred kung gaano na sila katagal doon. Binanggit naman ni Rem na naroon na sila simula nang simulan niyang kalabanan ang mabangis na pasang iyon, pero ang bagay ba na ito ay isang halimaw, o isang beastman? Puna ni Odin na wala itong anumang demonic energy, kaya tiyak na isa itong beastman. Tinulak pa siya lalo ni Rem, tinapik ang kanyang ulo, at sinabihang itigil ang pag-iyak. Lumaki ba siyang kumakain ng mga sumpa o kung ano paman? Mukha siyang freak. Nasaktan ng babaeng beastman at sumugod gamit ang isang suntok, nagtatanong kung sino ba sa tingin niya ang sarili niya, ngunit agad siyang pinatumba ni Rem at nagtanong kung bakit ito nagsinisinga-singa. Gusto ba nitong mamatay? Sinabihan siya ni Enchred na itigil ang paghampas sa kanya, at binanggit na ang bawat isa sa mga kalaban na ito ay nasa antas ng isang elite border guard, isang special grade fighter, o mas mataas pa.
Upang malaman kung sino ang sumusuporta sa mga taong tulad nito, kailangan nilang panatilihing buhay ang isa upang magsalita, kaya ilalabas niya ang lahat ng nalalaman niya ngayon. Naintindihan ng babaeng Beastman na ang kanyang buhay ay pansamantalang pinahaba lamang, at hindi tuluyang pinatawad. Nagbago siya ng anyo pabalik at pinagsama ang kanyang mga kamay upang magpatali sa mga gwardya. Pinanood siya ni Enchred sa mahabang sandali bago naglakad pabalik kay Rogna, na nagsabi sa kanya na napakaingay ni Esther, na nagwawala dahil wala siya roon. Sinabi ni Enchred sa kanya na pumasok na sa loob, dahil darating na siya roon sa lalong madaling panahon. Kailangan muna niyang magulat sa battalion commander. Ipinaliwanag niya na pinasuko niya ang isa sa mga sumalakay sa gitna ng labanan at nagdala ng isa para sa interogasyon, kaya dapat nila itong tingnan. Iniisip ni Marcus na napakalinaw naman ito kahit hindi natingnan. Ito ay gawa ni Vincento. Alam niyang gagawa ito ng ganitong bagay balang araw, ngunit ipinakita nito ang kanyang buntot ng mas maaga kaysa sa inaasahan niya. Sinabi niya sa kanya na napakahusay ng ginawa niya sa pangalawang pagkakataon. Salamat sa kanya, mayroon na silang tamang katwiran ngayon. Sa wakas ay maaari na nilang mapaalis ang isang istorbo. Naisip ni Enchred na may nalalaman nga ang battalion commander. Kung ganoon, mabilis na may ayos ang mga bagay-bagay, kasama na kung paano nila haharapin ang Beastman na. Iyon, matapos bumalik ni Enchred, nagtanong si Rem kung natapos na ba niya ang kanyang ulat, at kung oo, dapat na silang matulog. Binanggit ni Enchred na kailangan niya pa ring suriin ang labanan, ngunit sinabi ni Rogna na hindi sila makatulog dahil sa kanya, kaya dapat na niyang patayin ang ilaw. Nahiga si Enchred sa kanyang kama, iniisip na wala siyang pagpipilian. Susuriin na lamang niya ito habang nakahiga. Bago pa man niya ito maisip, tila nakatulog na siya, kung saan napansin ni Odin na kailangan talaga nitong matutong magpahinga kapag oras na para rito. Adik siya sa pagsasanay. Gayunpaman, si Enchred pala ay nasa loob pala ng kanyang sariling isipan. Naisip ni Enchred na ginamit ng babaeng Beastman ang mga maliliksing galaw at madaling pag-angkop na mga tugon, na tila bahanda na itong mamatay. Ngunit sa huli, ang babaeng Beastman na iyon ay umiyak dahil sa kanyang pagnanais na mabuhay. Kung nag-react ba siya ng iba, ano kaya ang gagawin nito? Gusto niya pa itong makalaban ng higit pa. Gusto niya pang subukan ang kanyang lakas ng mas malalim. Bago pa man siya makatama sa mga clone, lumitaw si Esther, nagtatanong kung nagsasanay ba siya maging sa kanyang mga panaginip. Kaya naman pala hindi niya maiwaksi ang kanyang pagkapagod. Talagang isa siyang lalaki na mahirap alagaan, hindi ba? Nagtanong si Enchred kung ito ba ang kanyang orihinal na anyo, at tiningnan siya nito ng kaunti, habang napapalibutan ng mga anino ng mga nakaraang laban ni Enchred habang tumatakbo siya patungo sa kanila. Sa isang iglap ng kanyang mga daliri, pinawi sila ni Esther at sinabihan siyang huwag umasta na parang kilala niya ito sa kabilang mundo. Sumang-ayon si Enchred, ngunit naisip na ito naman ang pumasok sa kanyang panaginip nang hindi nagtatanong. Kinaumagahan, nagising si Enchred na si Chris ang unang nakakita sa kanya, kaya nagtanong siya kung saan sila nagpunta. Ipinaliwanag ni Chris na nagtungo sila sa guild dahil kinuha nila ang bangkay ng Manticore, dahil ang mga bahagi ng high tier na halimaw, mula sa balat hanggang sa mga lamang loob, ay purong salapi. Ang mga sumalakay kahapon, ayon sa kanyang narinig, ay mula sa mga bandido ng Black Blade. Malamang na tinarget nila ang border guard habang sinasamantala ang sitwasyon sa Martay. Nagtanong si Enchred tungkol sa Martay, kung mayroon ba siyang higit pang detalye, at ipinaliwanag ni Chris na kumakalat na ang mga chismis na iniaayos na nila ang kanilang hukbo at tinatapos na ang mga paghahanda para magmarcha palabas. Ito ay isang digmaan sa teritoryo na literal na malapit na. Walang paraan na palalampasan na lamang ng battalion commander ang Black Blade sa paggawa ng ganoong eksena. Hindi ba bibitayin ang babaeng Beastman na iyon? Ang babaeng Beastman mismo ay nakakulong sa bitayan, nakayuko ang kanyang ulo, na tila ba itinuturing na ang kanyang sarili na patay. Naroon din si Vincento, naiinis sa mabahong amoy, at tinanong si Marcus na siyang nangunguna sa kanya kung bakit niya gustong maparito siya. Ipinaliwanag ni Marcus na ang Beastman sa harap niya ay isa sa mga sumalakay kagabi. Sa panahon ng interogasyon, umamin ito na kinuha siya ng isang mercenary na inupahan naman ng Black Blades.
Ikinatwira niya na isang especially iyan ng Black Blade sa loob mismo ng lungsod ang kumuha sa kanya partikular na para patayin ang isang sundalo na nagngangalang Enshred. Dahil siya ay isang upahang mercenary lamang at hindi alam ang pagkakakilanlan ng especially iya, sinubukan din nilang i-interrogate ang especially iya ng Black Blades na nahuli sa harap ng mga gate. Gayunpaman, tila nagpakamatay ito bago pa nila ito maayos na na-interrogate. Nakilala ni Vincento ang lalaking ito. Siya ang inutusan niyang magbukas ng mga gate kahapon. Naisip ni Vincento na hindi ito maaaring magtapos ng ganito. Kailangan niyang gawa ng paraan ang sitwasyon dito. Inihampas niya ang kanyang mga kamao sa mga rehas ng selda ng Beastman. Binanggit niya na ito ang mula sa Black Blades. Paano magkakaroon ng isang maruming mercenary na naninirahan sa lungsod? Sinabi niya na ang lahat ng ito ay isang bitag at wala siyang kinalaman sa mga bastardong iyon. Dapat pa raw nila itong torturin upang paaminin kung sino talaga ang nasa likod nito. Sumang-ayon si Marcus. Siyempre, iginiit nito na wala siyang alam tungkol dito at siya ay walang kasalanan. Kung ang pag-atake na ito ay talagang gawa ng Black Blades, ang kanilang mga kakayahan ay napakapabaya, hindi ba? Walang paraan na ang isang maharlika ng border guard ay pipiliing makipag-alyansa sa isang ganoong kaawa-awang organisasyon. Gayunpaman, nadismaya si Marcus sa insidenteng ito. Ang lakas militar ng border guard ay tiyak na kulang. Alinsunod sa mungkahi nito, iniisip niyang magpadala ng hiling para sa kooperasyon sa Black Blades. Plano niyang bumuo ng isang diplomatikong delegasyon na may kasamang escort. Handa ba siyang maging kinatawan nito? Ang hanggal na maharlika, na hindi alam na ginagamit lang siya, ay yumuko at sinabihan si Marcus na ipaubaya ang lahat sa kanya. Nagtaka naman ang Beastman kung bakit pa sila magpapadala ng delegasyon sa Black Blades. Dahil ba hindi sila naniniwala sa kanya? Sinabi naman niya sa kanila ang lahat ng kanyang nalalaman, tulad ng sinabi sa kanya ni Enshred. Ngunit ano ba talaga ang nangyayari? Hindi niya alam, kaya hindi niya muna ito dapat isipin. Habang naglalakad sila, sinabihan ni Marcus ang kanyang mga tauhan na kumilos na. Sinabi niya na ngayon na ang huling pagkakataon na makikita nila ang mukha ng bastardong iyon. Pakikilusan nila agad ang border guard. Kailangan nilang makarating bago pa ang delegasyon ni Vincento. Ang kabayaran sa pagtatangkang targetan ang border guard ay dapat na maging malinaw. Habang naglalakad siya ng mag-isa, iniisip niya kung bakit sa pagitan ng Black Blades at ng Martay, napakaraming kaaway ng border guard. Maraming especially iyan ng Martay ang nagtatago sa lungsod bago pa man ang digmaan sa teritoryo. Ang dahilan kung bakit natapos agad ng Martay ang kanilang mga paghahanda ay malamang dahil minaliit nila sila matapos makitang naatake lang sila tulad ng Black Blades. Gayunpaman, isa itong pagkakataon. Kung mamaliitin nila sila ng ganito, tiyak na magagamit nila ito bilang isang estratehikong pakinabang. Gayunpaman, dahil minamaliit na sila, baka dapat muna nilang itago ng maayos ang kanilang alas, kahit pansamantala lang muna. Habang naghahanda ang pangkat ng mga baliw, ipinaliwanag ni Enshred na i-escorte nila ang delegasyon na patungo sa mga bandido ng Black Blade. Pagkatapos ng lahat, ito ay isang direktang utos mula sa battalion commander. Nagtaka si Rem kung hindi ba ang Black Blades ang sumalakay sa lungsod, kaya bakit pa magpapadala ng delegasyon? Binanggit naman ni Christ na malamang ay hindi ibig sabihin nito na talagang mag-e-escort sila. Alam ito ni Enshred. Ibig sabihin nito ay nakatakda nilang patayin siya, dahil ang target na i-escorten, si Vice Baron Vincento, ay malamang nakasabwat ng Black Blades. Nagtaka si Ragnar kung ito ba ang dahilan kung bakit nila kasama ang Barbarian, habang binanggit naman ni Christ na ang pagpatay sa mga maharlika ay malamang na espesyalidad niya. Ngunit sinabi sa kanya ni Rem na ang pagpatay sa mga kakampi ay espesyalidad din niya, at nagsimulang tumakbo patungo sa kanya habang tumatakbo palayo si Christ. Puna ni Ragnar na kung alam nilang kasabwat siya, dapat ay pinatay na lang nila ito. Bakit kailangan pa nilang mag-abala na magpadala ng isang kasabwat? Si Christ mismo, habang hinahabol ang kanyang hininga dahil kay Rem, ay nag-isip na malamang ay hindi lang iyon ang motibo ng battalion commander, dahil ang mga especially iya mula sa Martay ay kasalukuyan ding pumapasok sa lungsod. Mas kapaki-pakinabang na itago ang kahit isa pang alas. Isa itong estratehiya upang maglihim ng isa pang card. Sa wakas ay binitawan na rin ni Rem si Christ na ang kaluluwa ay tila patungo na sa langit,
Ngunit nagtanong din si Rem kay Enchred kung bakit narito ang bagay na iyon. Si Enchred mismo ang gumawa ng espesyal na kahilingan na isama siya, kaya nagtaka si Rem kung bakit. Ipapasyal ba niya ang kanyang aso o ano? Nagtaka si Christ kung ano ang ibig nitong sabihin doon. Bibitayin naman na siya kahit papaano, kaya malamang ay isinasama niya ito upang ilibing kasama ng Maharlika, hindi ba? Sa ganoon, sinimulan na nila ang kanilang paglalakad. Si Enchred ay naglalakad mismo sa tabi ng karwahe ni Vincento, na nagulat dahil 3 escort lamang ang nakuha niya para sa mahalagang delegasyong ito. Nagsama pa sila ng isang walang kwentang mayabang at 2 barbaro. Dapat siyang tretuhin ng may buong paggalang ng mga hampas lupang iyon mula sa lungsod. Pupugutan na sana siya ng ulo ni Ragna, pati na rin ni Rem, bagaman pinigilan silang dalawa ni Enchred. Nagtataka ang babaeng beastman kung bakit hindi pa nila ito pinapatay. Hindi ba't malayo na sila sa lungsod? Bakit pa nila ito pinatatagal? Tiningnan siya ni Vincento, at pinunang medyo iba ang hitsura niya sa liwanag. Maaari niya raw itong bigyan ng karangalan na pumunta sa kanyang karwahe mamayang gabi. Nagtaka ang babaeng beastman kung ito ba ang dahilan, at naisip na kung si Enchred sana ang naghahangad sa kanyang katawan, marahil ay hindi siya ganoon magrereklamo. Nagising siya mula sa kanyang pagkatulala nang makitang nagsisimula ng magsanay si Enchred habang naglalakad, dahil hindi niya ito nagawa kanina dahil umalis sila ng madaling araw. Binanggit ni Ragna na ginagawa rin nito ang kanyang pagsasanay sa pag-eespada, hindi ba? Hindi niya ito dapat laktawan. Tiningnan na lamang ng babaeng beastman si Enchred, at nahulang hindi ang kanyang katawan ang layunin nito. Tiyak na hindi. Kung ganoon, bakit ipinaglaban ni Enchred na patawarin ang buhay niya ng ganito? Tinanong ni Vincento ang kanyang bantay kung malapit na ba sila, at sumang-ayon naman ito na nalagpasan na nila ang palatandaan. Natuwa si Vincento, tila hindi na kailangang magpadalos-dalos patungo sa bukang liwayway ng kaharian ng Blackblade. Nakita ng babaeng beastman na sa isang malapit na puno ay mayroong palatandaan ng tambang ng Blackblade. At pagkatapos nagkampo sila sa kung saan doon ng gabing iyon. Nagtaka si Vincento kung paano silang naglakas loob na ihain sa kanya ang ganoong klaseng mababang uri ng pagkain. Hindi man lang ito karapat-dapat na ipakin sa kanya. Tiningnan lang siya ni Rem ng sandali bago sinubukang ilabas ang kanyang palakol. Pinigilan siya ni Enchred at sinabihan si Ragna na iligpit ang kanyang pagkain bago ito matulog. Sino ba naman ang hindi gumagawa niyon? Naisip ng babaeng beastman na masyado silang kalmado. Ang mga lalaking ito, kung ipagpapatuloy nila ang ganito, ay magiging madaling target para sa tambang ng Blackblade. Biglang inilapit ni Enchred ang isang plato ng pagkain sa kanyang mukha at nagtanong kung gusto niya. Umiling siya, at inilapag lang ito ni Enchred sa tabi niya sabay upo, at sinabihan siyang kumain kung gusto niya. Nag-isip ang babaeng beastman kung ano ang dapat niyang gawin. Mas mabuting babalaan sila ng maaga, hindi ba? Nagtanong si Enchred kung hindi ba siya tatakas. Sabagay, hindi siya ganoon katalino, hindi ba? Bakit sa tingin niya ay isinama niya ito? Naisip ng babaeng beastman na hindi naman siguro ganoon. Sinusubukan ba nitong bigyan siya ng pagkakataong makatakas? Bakit? Sinabi sa kanya ni Enchred na gusto lang naman niyang mabuhay. Sa tingin niya ay mayroon itong purong pagnanais na mabuhay. Isang pananibik sa mga pagpipilian na hindi niya nagawa noon. Mahirap baliwalain kung gaano ito kalinaw at katapat. Nabigla ang babaeng beastman na wala pa itong hinihingi sa kanya. Hahayaan lang niya siyang umalis ng ganito. Imposible ito. Wala pang sino man ang nagpakita sa kanya ng ganoong kabaitan noon. Tumalikod si Enchred upang umalis. Pero bago pa niya magawa iyon, sinabi sa kanya ng babaeng beastman na sasalakayin sila ng Blackblades. Nakita niya ang palatandaan ng kanilang ambush dito sa gilid ng daan. Ang bastardong Maharlika ay nagbabalak na patayin sila. Gayunpaman, nagsisimula na si Rem. Tinanggal na niya ang ulo ni Vincento na naging dahilan upang sumigaw ang bantay nito, at ang babaeng beastman naman ay napatingin ng may gulat na ekspresyon. Sobrang nainis si Rem. Tila itinapon na ng bastardong ito ang kanyang magandang asal sa pagkain sa mga aso. Tila napabuntong hininga na lamang ng malalim si Enchred, dahil mas maaga ito kaysa sa kanilang pinlano. Nagpigil ba sila ng sapat na katagalan? Ang bantay, nang marinig ito, ay napagtantong hindi kailanman naging intensyon ng mga ito na umasta ng ganoon.
Plano na nilang patayin siya sa simula pa lang. Tumakbo siya palayo, sumakay sa isang kabayo, at naisip na dahado siya kung mag-isa lang siya. Makikipagkita siya sa kanyang mga kasamang nag-aabang para sa ambush. Hula ni Enshred na sinusubukan nitong sumama sa kanyang mga kasamang nag-aabang para sa ambush, habang nagtataka naman si Ragnar kung paano niya nalaman iyon. Ipinaliwanag ni Enshred na ang babaeng Beastman ang nagbigay ng impormasyon sa kanya, at binanggit ni Ragnar na sulit pala ang pagsama sa kanya. Pagkatapos ay sinabi ni Enshred na dapat nila itong habulin at hulihin, ngunit nalito ang babaeng Beastman. Sinabi niya ito sa kanila upang maiwasan nila ang ambush. Bakit nila ito hahabulin? Sinabi sa kanya ni Enshred na kanina pa siya nagtatanong ng mga bagay na halata naman, dahil gusto niyang lumaban. Pinutol din niya ang mga gapos nito at sinabing malaya na siya ngayon. Dapat na siyang tumakbo palayo o kung ano paman. Depende na talaga iyon sa kanya. Ang babaeng Beastman ay naiwang nakatayo doon, at nag-isip kung talagang ganoon ba kaalata ang sinabi nito.